Ni-rescue ang babaeng ito sa Talisay City, Cebu matapos matusok ng bakal sa balikat. Lasing kasi siya at kauuwi lang ayon sa kanyang kasintahan. Batay sa investigasyon, nahulog ang babae mula sa ginagawang teres ng kanilang bahay. Bumagsak siya sa nakausing bakal sa katabing bahay na abandonado matapos masunog. Dinala sa ospital ang biktima habang nakatusok pa ang bakal. Aminado ang pamilya na aksidente ang nangyari. Bago ngayong gabi, nasa South Korea pa rin ang mga Pilipinong crew ng isang cargo vessel na sinalakay ng mga otoridad doon. Nasamsam kasi sa barko ang tone-tonelada ng umano'y cocaine. May report si Ian Cruz. Ang cargo vessel na ito na nakadaong sa South Korea natunugan ng mga otoridad na meron daw illegal na karga. Pinasok ito ng mga tauhan ng Korea Customs Service at Korea Coast Guard. Pagdating sa engine room, pumasok sila sa nadiskubreng hidden compartment sa likod at nakita ang ilang kargamento. Kumuha sila ng isang nakabalot na package na may logo ng isang luxury brand at nang laslasin, white substance ang tumambad. Kumuha sila ng sample at doon din agad tinest. Kumbinsido sila sa resulta, ito ay cocaine. Sa kabuuan ng paggalugad ng mga otoridad, nakasamsam sila ng mahigit 50 kahon ng mga umano'y cocaine. Nasa 2 tonelada ang bigat ng mga ito at itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng South Korea. Ayon sa mga otoridad, galing sa Federal Bureau of Investigation at Homeland Security Investigations ng Amerika ang tip tungkol sa kontrabando. Anila, nang galing sa Mexico ang barko at naglayag sa Ecuador, Panama at China bago dumaong sa South Korea. Iniimbestigahan na ang kapitan ng barko at inaalam kung saan dadalhin ang mga droga. Hindi pinangalanan ng barko pero sa pahayag ng kumpanyang JJ Aglan Companies, kinumpirma nilang pag-aari nila ang barko, ang Norwegian flag na MV Lunita. Di pa raw malinaw kung paano naisakay roon ang mga droga. Nakikipagtulungan na raw sila sa investigasyon sa South Korea at iba pang jurisdiction. Nasa barko pa ang lahat ng kanilang crew na galing sa Pilipinas. May kausap na raw silang abogado para tutukan ang kaso ng mga tripulanteng Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng Department of Migrant Workers o Department of Foreign Affairs kaugnay sa mga Pinoy crew sa MV Lunita. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabilang sunog sa Batangas, mga bagong kotse ang natusta. Sa Pangasinan, may pagsabog pa sa nasunog na imbaka ng gasolina. Habang sa Las Piñas, may mag-anak na nasawi. Yan ang report ni Sandra Aguinaldo. Di pa sumisikat ang araw, nagliwanag na dahil sa sunog sa isang compound sa Las Piñas. Natupok ang isang residential building na may 3 palapag. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ng buhay ang nakatira roong mag-asawa at 2 nilang anak nang mabagsakan ng gumuhong bahagi ng bahay. Yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pag-apula. Makitid kasi ang iskinita roon. Sinisilip ng mga otoridad na dahilan ng sunog ang buhol-buhol na kawad ng kuryente. Sa Malasiki, Pangasinan, gumimbal ang malaking fireball nang masunog at sumabog ang isang imbaka ng gasolina. 3 ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na umabot sa 2nd alarma at kumalat din sa 2 kalapit na bahay. Nasa 30 bahay naman ang natupok sa isang residential area sa Cebu City. Mahigit 60 pamilyang apektado. Sa kitid ng daanan, kinailangan pang pagdugtong-dugtungin ng fire hose. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Bahay at junk shop naman ang natupok ngayong gabi sa Taguig. Kinailangan pang mag-breathing apparatus ang mga bombero dahil sa usok at mga material sa loob. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa Tanawan, Batangas, umabot sa 3th alarma ang sunog sa isang industrial area. Walang nasawi o nasaktan. Ngunit nasa 200 kotseng nakaimbak sa pasilidad ang natusta. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kam sa Dumangas, Iloilo ang pamamaril na ikinasawi ng isang lalaki.
Sa CCTV, kitang huminto ang dalawang motorsiklo na parehong magkakaangkas ang sakay. Maya-maya, dumating ang isa pang riding in tandem. Bumaba ang angkas nito at saka binaril ang isa sa mga rider ng dalawang motor na naunang dumating sa lugar. Tinamaan siya sa tiyan at diniklarang dead on arrival sa ospital. Iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang nasa likod ng pagpaslang sa biktima at kung ang nakaalitan niya sa sayawan na dati na rin niyang kagalit ang gumawa nito. Pinuntahan ng mga pulis sa bahay ang sospek pero hindi nadatnan. Nakakita siyang sampahan ng reklamong murder. Sabi naman ng kasama ng biktima, hindi yon ang gunman. Inaalam din ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang rider ng motorsiklo na sinakyan ng gunman. Nagkakaubusan na ng mga biyaheng pa Bicol sa ilang bus terminal bago ang Semana Santa sa susunod na linggo. Dinarayo na rin ng mga deboto ang ilong Pook para sa pamamanata. May report si Marisol Abduraman. Nauna na ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na lumuwas pa Bicol. May trabahong gagawin siya doon, kaya napaaga. Para konti pa lang yung mga babiyahe, para maluwang, para maaga kaming makauwi sa amin. Maluwag pang tingnan ang terminal kanina, pero nagkakaubusan na rin na biyahe pa Bulan-Sorsogon. Nauna namang fully book ang mga biyahe pa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay mula Lunes Santo hanggang Huwebes Santo. Kahit pa ordinary bus, may fully booked na ring biyahe pa Sorsogon at Albay ayon sa pamunuan ng PITX. Pinaghahandaan nila ang dagsa ng aabot daw sa 2.2 milyong pasahero. Nakikipag-coordinate tayo sa mga local government units, sa tollways, and of course sa ating mga traffic agencies. So sa ganun, at least, at the very least, tiyakin na maayos yung ingress and egress ng mga bus natin sa Metro Manila. Upang sa ganun, masundo, mahatid yung mga kababayan natin na efficient. Kasado na rin daw ang oplang biyaheng ayos Semana Santa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Inaasahan nila ang hanggang 10% pagdami ng biyahero. Abiso nila sa publiko, maglaan ng 3 oras bago ang flight para iwas abala lalo na sa maliliit na paliparan. Ang biyaheng probinsya hindi lang para sa bakasyon, kundi para sa kanilang panata at pananampalataya. Sa Pangasinan, may mga deboto na sa Senior Divino Tesoro Shrine sa Calasiao. Sa Kasiguran Aurora, inihahanda na rin ang isang simbahan sa tuktok ng Burol. Patok ding pasyalan ang Padre Pio Pilgrim Site sa Ilocos Norte. Tahimik dito, mapuno at may candle chapel at Stations of the Cross. Mainam din sa pagninilay-nilay ang Fatima Rosary Hill sa Carmen, Bohol. Sa Pampanga, puspusan din ang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa tradisyon ng pagpapapako sa krus. Dati nang sinabi ng CBCP na bagamat hindi nila kinokondina ang pagpapako sa krus, hindi nila ito iniendorso. Anila, hindi na kailangan ang literal na pagpapahirap sa katawan dahil isinakripisyo na ni Hesukristo ang kanyang buhay para maligtas ang sanlibutan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaking nag-aalaga ng wildlife animals, inaresto sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kabilang sa kinumpiska mula sa lalaki ang 2 Philippine long-tailed macaque na ayon sa International Union for Conservation of Nature ay endangered na. Pati Palawan Hill Myna na critically endangered ayon sa Palawan Council for Sustainable Development. Maharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero gate niya, hindi niya ibinebenta ang mga hayop kundi personal niyang inaalagaan. Russian vlogger na inaresto matapos umanong manggulo at mambastos ng ilang Pilipino, hindi muna ipade-deport para harapin ang patong-patong na kaso sa Pilipinas. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, mananatili sa custody ng Bureau of Immigration si Vitaly Dorovetsky. Kahit papayagan siya ng korte na magpiyansa, sa kabila ng mga hinaharap na asunto, ngumisi si Dorovetsky nang iharap sa media. Kinuha pa niya ang sombrerong hawak ng isa sa 2 bantay, gumawa ng kaduda-dudang hand gesture at tila may ipinakita na itim na booklet na di malinaw kung para saan. Pagsira sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng ipinuslit na e-cigarettes, pati vape parts at accessories, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Nasabat ang mga ito sa 10 magkakahiwalay na operasyon noong nakaraang taon.
dating accredited NFA retail outlets gagawin ng Kadiwa stores. Ayon sa Agriculture Department, layo nitong mapadali ang pagbebenta simula sa susunod na linggo ng sako-sakong bigas na nakaimbak sa mga NFA warehouse. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 35 days bago ang eleksyon 2025, iba't ibang isyu ang tinalakay ng senatorial candidates sa kanilang patuloy na pangangampanya. May report si Tina Panganiban Perez. Agrikultura at SMEs daw ang prioridad ni Congresswoman Camille Villar. Batas sa libreng kolehiyo ang tinalakay ni Bam Aquino sa Northern Samar. Nakiisa sa paglulunsad ng Green Rice Action Movement si Atty. Jimmy Bondo, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Richard Mata. Binigyang diin ni Congressman Bonifacio Bosita ang kahalagahan ng road safety. Workers' rights ang isa sa mga tinalakay ni Representative Arlene Brosas. Kalusugan, edukasyon at women empowerment ang mga advokasya ni Senador Pia Cayetano. Reformation ng party list law ang isa sa mga isinusulong ni David De Angelo. Tututukan ni Atty. Angelo De Alban ang children with special needs at PWDs. Mga batas kaugnay sa serbisyong medikal ang prioridad ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Atty. J.V. Hinlo sa Pasay. Nagpaalala si Ping Lacson na maging mapanuri sa gitna ng pagkalat ng fake news. Nag-motorcade si Atty. Raul Lambino sa Maynila. Nagpaalala si Senator Lito Lapid na mahalaga makapagtapos ng pag-aaral. Kabilang sa mga prioridad ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng solo parents. Daily wage increase ang tinalakay ni Sonny Matula, kasama sina Jerome Adonis at Atty. Luke Espiritu. Mga polisiya makamahirap ang isa sa mga binigyang diin ni Manny Pacquiao. Nakihalubilo si Kiko Pangilinan sa vendors at customers sa pasalubong centers. Sabi ni Ariel Kerubin, ang malakas na reserve force ay susi sa national defense. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpasa ng mapa ng talampas sa UN. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Care for her a lot. Special care comment ni pambansang Ginoo David Licauco. Sinagot ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. He cares about me. Ay, wow naman. I care about him also, syempre. I care about him a lot. Focused ngayon sa self-love si Barbie na nahihilig sa running. Nitong weekend, sumali siya sa isang fun run for a cause kasama si Alden Richards na nakatrabaho niya sa Kapuso drama na Pulang Araw. Malaki raw ang benefit sa kanila ng pagtakbo. Number one reason niya is for my sanity talaga. Diba? Medyo psychological na yung effect sa akin ng running. First thing in the morning, may na-achieve ka na agad, productive ka na agad, and mas nakaka-motivate na to go through your day. Successful naman ang procedure ni Carla Abellana na bahagi ng kanyang journey sa pagpapa-freeze ng eggs. 2 egg cell daw ang nakuha sa kanya na diretso sa freezer para sa cryopreservation. American actress Gwyneth Paltrow ni-level up ang classic Pinoy breakfast na Tocino. Trending K-dramas na Lovely Runner, When Life Gives You Tangerines, at The Trauma Code, kabilang sa nominees ng 61st Beksang Arts Awards. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.